Buksan natin yung ating mga Biblia sa Psalm. Buksan natin sa Book of Psalm 23. Pakilabas na po ang Biblia, itago ang cellphone. Ilalabas lang at nakalabas lang ang cellphone para sa mga kailangang gumamit nito ng mga manggagawa. Kasi ganun sa amin yun ang paraan ng komunikasyon ng ano pa mga kaparaanan. Pero kung wala namang dahilan ay tinatago na ang mga cellphone. Maging sino ka man. At bagkus ay inilalabas ang notebook at ballpen. Yung mga walang ballpen, binibigyan ng ballpen. Yung walang notebook, binibigyan ng notebook. Kapag binigyan ng notebook at binigyan ng ballpen, tinago lang. Bibigyan ulit. Yan. Hanggang gamitin na ang ballpen at ang notebook. Maliwanag po ba yun, mga minamahal? Amen. Sapagkat ano bang binibigay na notebook at ballpen, hindi tinatago. Bagkus ay ginagamit at pinang-susulat ng mga magagandang kapahayagan ng ating Panginoon. Okay. Nakita na ho ba ninyo ang Psalm 23? Awit 23, no? Pakisabi natin, God is good. God is good. All the time. Forever. Forever. Wala nang tao, mga nasa likod lang ang narinig ko. Yung mga nasa likod, narinig ko yung boses. Nasa harap, di ko narinig. Sabihin natin, God is good. All the time. Forever. Amen. Psalm 23. Tingnan natin. Yung Psalm 23. Ano pong sabi rito? Verse 1. The Lord is my shepherd, I shall lack nothing. Dahil ang Panginoon, ang aking pastol, ay hindi ako magkukulang. Pinapatungkulan ni Haring David, si Haring David ang writer nito. Pinapatungkulan niya na ang amang sumasalangit ang kanyang shepherd, ang kanyang pastol. At sa Juan Gis ng Bagong Tipan, New Testament, ay nagsasabi si Jesus na siya ang mabuting pastol. Naunawaan po natin. Ang sabi ni Haring David, ang amang sumasalangit ang kanyang mabuting pastol. At sinasabi naman ni Jesus sa John chapter 10 na siya ang mabuting pastol. So therefore, si Jesus at si Jehovah ay iisa. Pakisabi, iisa. Yan. Kaya yung mga Jehovah's Witnesses dyan, Iglesia ni Cristo, o kahit na ano pang inyong religion, maliwanag na maliwanag ang sinasabi ng John 10:30 na si Jehovah ang Ama at si Jesus ay iisa. Verse 2, He makes me lie down in green pastures. Yan. Magandang pastulan. Ibig sabihin ng magandang pastulan at ang sabi rito, He leads me beside quiet waters. No? Hindi naiistorbo ang mga tupa. So, purihin ang pangalan ng Panginoon. Alam ninyo ang problema lang ng maraming Kristiyano. Ang problema ng maraming Kristiyano. Ang problema ng maraming manggagawa at mga pastor at pastora at mga full-time, alam nyo kung anong problema nila? Hindi naman kasi nagsasakabuhay ng salita ng Diyos. Attend ng attend, turo ng turo, pero yung magsakabuhay ng salita ng Diyos, yun ang problema. Attend ng attend, turo ng turo. No? Hindi sa kayo JF yun, ha? Awit ng awit, tugtog ng tugtog. Pero yung pagsasakabuhay ng salita ng Diyos, yun ang may problema. Aral ng Bible School. No? Nagiging reverend, nagiging bishop, nagkakaroon ng bachelor's degree, master's degree, and doctorate degree. And yet, yung pagsasakabuhay ng salita ng Diyos, yun ang problema. Kaya ang liwanag ng sinasabi ng Biblia, kapag ikaw ay nakay Jesus, Jesus ang iyong Diyos Panginoon at tagapagligtas, wala kang problema. Amen. Amen. Dahil
ang lahat ng mga pangangailangan mo ay ibibigay ng Diyos. Amen. Gusto niyo palakpakan si Lord? Kaya nga gusto kong isaba yung aking pagpo-full time, anniversary ng pagpo-full time ko. Ako'y nag-full time 1988 June, no? At gusto kong isabay yan sa anniversary ng programang ito, ang sabi ng Panginoon sa radyo at TV. Sapagkat ilang years na akong full time. Marami na, no? 28 years na ba? O 38 years na ba akong full time? Mga ganun. Sobrang na yata. 36. 36. O isipin mo. Nakikinig pa ho ba tayo? Amen. So hindi naman po nagkulang si Lord. Amen. Hindi ho nagkulang si Lord. Nagbigay naman si Lord ng mga pagkain. Nagbigay siya ng buro. Nagbigay siya ng papaitan. Nagbigay siya ng mga ano pa ba? Ayun. He makes me to lie down in green pastures. Pati tulugan natin, pati kasuotan natin, pinoprovide ng Lord yan. Amen. Lahat ng katahimikan ng ating buhay ay binibigay ng Lord yun. Maraming bashers and haters, maraming panggugulo si Satan, pero pinapatahimik tayo ni Lord. Amen. Binibigyan ng kapayapaan. Yan. He guides me along the right paths for His name's sake. Even though I walk through the valley or the darkest valley, no, I will fear no evil, for you are with me, your rod and your staff, they comfort me. Ayun. Alam po ninyo, ako ho talaga, nananalangin. Iniluluhod ko talaga sa Diyos. Sabi ko, Panginoon, yung tracks mo, yung t-shirt na sinusuot namin, at yung mga calendar na yan, may pangalan mo yan eh. Kaya ang sabi ko, samahan mo po yan ang iyong kapangyarihan. Amen po ba? Napagyan ay namin nasa aming tahanan, suot namin yan, at yung mga tracks na yan ay nasa amin. Samahan mo po kami ng inyong kapangyarihan, sapagkat pangalan mo po ang nakalagay dyan. Amen! Amen. At ang sabi ng Biblia, every knee shall bow, no, every tongue confess that Jesus Christ is Lord for the glory of God the Father in heaven. Lahat daw ng tuhod ay luluhod sa pangalan ni Jesus. Kaya kahit na sino pa siyang satanas at mga demonyo sa impyerno, luluhod yan sa pangalan ni Jesus. Amen. Kaya lagi nating itataas ang pangalan ni Jesus. Kaya kayo ay magkaroon ng trust at laging libre po yung trust natin. Ay lagi niyo pong ipamigay yan at ipag-pray na ang lahat ng mga makakatanggap niyan ay babasahin at gawa ng Diyos ang dakilang bagay. Magkaroon tayo ng mga calendar, ng mga t-shirt na kapag meron tayo sa bahay niya, sa ating kasuotan niyan ay pagsuot natin yan ay ating paniwalaan na ang Diyos ay kasama natin at binibigyan tayo ng tagumpay. Amen! Amen. Glory to God. Yung mga sulat nila, yung mga tracks nila, mga calendar nila, walang power yun. Hindi kilikili power, wala nga yun eh. Even though I walk through the darkest valley, I will fear no evil. For you are with me, your rod and your staff, they comfort me. Hindi nangako ang Diyos na walang sakit. Hindi nangako ang Diyos na walang problema, walang pagsubok. Hindi nangako ang Diyos na walang laban ng buhay. Ang pangako ng Diyos, binibigyan niya tayo ng tagumpay. Ayun. Yan. Kaya dapat hindi tayo urong-sulong at transabante. Kaya nung nakaraan hindi naman sa akin nag-message yun. Hindi mag-like ng mga post natin. Hindi nga nagla-like eh. Biglang-biglang nag-message sa akin, please pray for my papa. Sabi ko, ano nangyari sa papa mo? Na-stroke po. Nasaan na ba yung papa mo? Nandito mo sa Pilipinas? Wala po, nasa Saudi Arabia pa. Binalaan ko na yun eh. Sabi ko kay Pastor na kayo na nasa Saudi Arabia. Pastor, huwag kang pumunta ng Saudi Arabia. Hindi mo naman tawag yan eh. Pastor ka eh. Amen? Magtiwala ka na buhay ang Diyos mo. Maniwala ka na sinasabi ng Biblia. Nagbabasa tayo, turo-turo.
tayo ng Bible, hindi naman natin pinasa kabuhay. So, winarningan ko siya. Hindi tumuloy ng Saudi Arabia. Alam niyo kung bakit? Kasi yung kasama niya na-stroke. Makalipas ang panahon sa pangungulit ng sino mang nangungulit sa kanya, tumakbo ng Saudi Arabia. So, anong nangyari? Ayun, na-stroke. So, tinatakasan yung tawag eh. May tao pa ho ba rito? Amen. Gusto niyo bang lumakas at lumusog? Amen. Gusto niyo bang lumakas at lumusog? Amen. Gusto niyo bang pagpalain ng Diyos? Amen. Gusto niyo bang humaba yung buhay ninyo? Amen. Hindi lagay niyo tawag niyo. Yun lang naman yun eh. Yun lang naman yung sekreto. At maniwala ka nga habang ginagawa mo ang pinapagawa ng Diyos. Amen? Amen. Pagpapalain ka ng Panginoon. Papasok ka pa ng langit. Amen. Ayun. You prepare a table before me in the presence of my enemies. You anoint my head with oil and my cup overflows. Maraming bashers and haters, maraming problema, pagsubok, laban ng buhay, sakit karamdaman ang umaatake sa atin. Pero ang lahat yan ay hindi nagtatagumpay. Amen? At ang Diyos ay binibigyan tayo ng kasiyahan. Umaapaw na kasiyahan. Umaapaw na blessing at promotion at umaapaw na pagpapala. Ayun. Sa verse 6, sabi rito, surely your goodness and love will follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. Pakisabi, surely. Surely. Pag sinabing surely, sigurado, totoo. Makinig kayo maigi sa akin. Kayo, nagtatawanan kayo, pero makinig kayo sa akin. Warningan nyo ang lahat ng tao. At warningan nyo ang lahat ng pamilya ninyo. Ito ang sabihin nyo sa kanila, hindi habang panahon, buhay ka. Ngayon mo na tanggapin si Christ bilang Lord and Savior ng buhay mo. Ngayon ka na maglingkod sa Kanya. Hindi habang panahon, masagana ka. Hindi habang panahon, nag-a-around the world ka. At parami ng parami ang business mo. Kapag kinuha ng Diyos ang buhay mo, aanhin mo yung around the world. Aanhin mo yung business mo. Na hindi ka dumadalo at hindi ka naglilingkod sa gawain ng Panginoon. Hindi mo nilalagyan ang tawag mo. Amen? Waringan nyo ang lahat ng tao, lalo na mga mahal nyo sa buhay. O, malakas ka ngayon. Paano pag kinuha ka na ng Diyos? Oo, nag-around the world ka. Oo, panay ang celebration mo. Oo, sunod-sunod ang business mo. Pero pag kinuha ka na ng Diyos, na hindi ka dumadalo, hindi ka naglilingkod, tapos ka. May tao pa ho ba rito? Kaya, tingnan mo si Marquisielo, kilalang kilala, kinabukasan, wala na. Tingnan mo si Rico yan, kilalang kilala, mas magandang lalaki lang sa akin ng konti. Kinabukasan, wala na. Si Rudy Fernandez, si Fernando po Jr., mayayaman yan. Pero hindi na gamit ang pera nila para iligtas ang buhay nila. Amen. Cancer at stroke ay dumali sa kanila. Kaya sabihin mo sa pamilya mo, sa lahat ng tao, magkaroon ka ng utang na loob sa Diyos. Pag wala kang pera, Diyos ang tinatawag mo. Pag nakakailangan ka, Diyos ang tinatawag mo. Pero pag nakaraos ka na rin, limot mo na ang Diyos. Sa tao pa ba rito? Amen. Balaan nyo ang lahat, pati mga mahal nyo sa buhay. At sabihin nyo sa kanila, ibigay natin ang Sunday kay Lord. Kahit half day man lang, at ilang oras man lang. Amen. May tao pa ba rito? At kung alam nyo yung pinapagawa ng Diyos, alam nyo yung tawag ninyo, lagyan ninyo. At dumadalo tayo sa totoong gawain ng Diyos. May tao pa ba rito? Hindi yung mga Diyos-Diyosan, yung tunay na Diyos. May tao pa ba rito? Alam mo, hindi naman pagandahan ng church maganda ang church talaga. Pero alam mo bang basahin mo ang banal na kasulatan? Wala hurang magagandang church. Sila lamang po ay pumupunta ng sinagoga at nagtitipon-tipon. At sa mga bahay-bahay lang sila nagtitipon-tipon. Amen? Amen. So ang magandang church. Pero hindi yan ang pinakamahalaga sa lahat. Ang pinakamahalaga sa lahat, sa bawat gawain
ay naroon ang presensya ng Diyos. Amen. Yun. Kaya pakibabalaan ng lahat yan. Dalawang bagay kasi para malimutan mo ang Diyos eh. Sa sobrang hirap mo, limot mo ang Diyos. Sa sobrang yaman mo at payaman ka ng payaman, limot mo rin ang Diyos. Di ba? Oo. At maaalala mo lang ang Diyos, pag mamamatay ka na, maghihingalo ka na. O kagaya ng brother na yun, ni mag-like nga, ni mag-subscribe nga ng kay OJF Church, hindi na subscribe eh. Ni manood, ni magbasa, ni mag-like, hindi nga ginagawa eh. Marami nga. Sa totoo lang, ang dami, hindi ko ma-follow up eh. Pag nangangawala yung marami, hindi ko ma-follow up. Takot makipag-friend eh. Hindi sa messenger, ayaw eh. Paano ka mapapalo up kung ganyan ka? May tao pa ho ba rito, hindi na nadalama kung anong nangyayari na sa'yo? May tao pa ho ba rito? Sa purihin ang pangalan ng Panginoon, sabi sa verse 6, surely your goodness and love will follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. Maniwala ka, only ang healing ni God. Only ang miracle ni God, only ang provision ni God, only ang promotion ni God, only ang blessing natin. Ibig sabihin ay tuloy, tuloy. Gusto niyong palakpakan si Lord? Ayun. Sandali lang. Andito yung outline ko nasa cellphone. Hindi po ako nagpe-Facebook. Andito lang yung outline. Yan. Dito lang po. Yan. Tingnan natin dito. Yan. So, mga minamahal, ito po yan. Ang problema ho kasi natin, tingin tayo ng tingin sa problema. Amen? Hindi natin tingnan yung sagot ng Diyos. Yung solusyon ng Diyos. Yung tagumpay ng Diyos. Makinig po kayong maigi. Alam niyo ba kung bakit sobrang lakas ng atake ni Satan ngayon? Pero kahit malakas, hindi naman nananalo. Alam mo ba kung bakit? Malapit na kasi siyang itapon sa impyerno. Malapit na malapit na. Alam niya yun. At hindi niya ba napapansin sa mundong ibabaw na ito, pasama ng pasama ang mundo. Pati nga mga bakla at tomboy ngayon, may sarili na silang church. Yung kanilang mga preacher, bakla at tomboy din. Lalaking naka-makeup, naka-lipstick ka. May tao pa ho ba dito? And this is true. So, pasama na ng pasama ang mundo. So, gusto ko ipaalam sa inyo, mabigat ang mga laban ng buhay, pero ang Diyos makikipaglaban sa atin at bibigyan tayo ng tagumpay. God will solve all our problems, no matter how big it is. Kahit gaano pa kalaki ang problema, bibigyan tayo ng Diyos ng tagumpay. Sinlaki man ng Goliath ang kalaban, o mas malaki naman ang ating Diyos. Amen? Amen. Palakpakan natin si Lord. Sa awit 116 verse 12 to 14, sa magwawakas na ho tayo. Awit 116 verse 12 to 14. May pen po ba? Magwawakas na tayo para mahaba yung ating kainan. Litsong manok, litsong baboy, litsong baka, litsong ararawan, litsong palaka. Sa Psalm 116 verse 12 to 14. Psalm 116 verse 12 to 14. What shall I return to the Lord for all His goodness to me? Sabi niya, ano ba ang igaganti ko sa lahat ng kabutihan ng Diyos? Mabuti ba ang Diyos sa ating mga buhay? Amen. Ano raw ba ang igaganti ko, ang sabi niya? So, number 1, ang ating magagawa ay magpasalamat palagi sa Diyos. Bago matulog, magpasalamat. Pagising ng umaga, magpasalamat. At sa araw-araw ng buhay ay magpasalamat. Ayun. Have a heart full of gratitude. Hala, ang lamig. Huwag malamig. Talaga na mainit.
Ayun. Nakikinig pa ho ba tayo? Have a heart full of gratitude. Mas maganda na kung may kalamansi pa, no? Mag-green tea kaya tayo, tsaka may kalamansi. Mas okay yun. So, naunawaan ninyo, magpasalamat lagi sa Lord. Number 2, sabi sa verse 13, magwawakasa po ako, hindi po ako nagbibiro, magwawakasa po ako. Ayoko na po itong patagalin pa. Hindi naman pahabaan ng mensahe yan eh. Amen po ba? Amen. Mas mahaba ang kainan, dapat, di ba? Joke lang. Ay, lakas mo mag-amen ha. Fasting ka ngayon. Verse 13, I will lift up the cup of salvation. Ayun. So number one, dahil mabuti ang Diyos, ang magagawa natin, pasalamatan ang kanyang kaligtasan. Paano tayo niligtas ng Diyos? Ang Diyos ay nagkatubang tao at namatay sa krus ng Kalbaryo para sa ating kasalanan. May buhay na walang hanggan tayo dahil kay Kristo. 1 John 5:13. 1 John 5:13. Buhay na walang hanggan dahil kay Kristo. 1 John 5:13. Yan. Sinang may buhay na walang hanggan? Tayo. Dahil tinanggap natin si Kristo bilang Lord God Savior ng ating mga buhay. Sino ang tumanggap kisay-kisaytan dito? So wala. Sino ang tumanggap kay Kristo sa puso niya? Taas ang kamay. Yan. So lahat ang tumanggap kay Kristo, hindi sa muso, kundi sa puso, ay papasok ng langit Kristiyano. Kasi pinahayag mo eh. Pinahayag mo eh. Na sa Jesus ang iyong Panginoon. Roma 19:10. Roma 19:10. Ipinahayag mo, Jesus, ikaw na po ang aking Diyos, ikaw na ang aking Panginoon, ikaw na ang aking tagapagligtas, patawarin mo ako, baguhin mo ako, linisin mo ako, banalin mo ako, isulat mo ang pangalan ko sa alat ng buhay sa langit. Pag ginawa mo yan ng galing hindi sa nguso mo, sa puso mo, anytime na mawala ka, papasok ka ng langit. Amen. Dahil galing yan sa puso mo, hindi sa nguso mo. So alam ng Diyos pag nagpipray tayo kung galing sa nguso. At gusto ko sabihin sa inyo, lahat ng prayer na galing sa puso, titinggin ng Diyos. Amen. Yes, kasi nakikita ng Diyos yung puso mo eh. Ang anak ko'y nananalangin galing sa kanyang puso. Sincero siya. So titinggin ko siya. Oh. Amen po ba? Amen. Lahat ng pangangailangan natin, ibibigay ng Diyos yan. Pera, kagalingan, everything. Magandang tahanan, magandang kasuotan, maayos sa trabaho, maayos na negosyo, ibibigay ng Diyos yan. Kasi galing sa puso mo eh. At kung magkamisan, huwag nagmamadali. Kasi may takdang panahon si Lord, di ba? May oras si Lord eh, para sagutin yung prayer natin. Huwag pa bigla-bigla. Hintayin mo lang yung sagot ng Diyos. Pero ang Diyos ay tutugon. Sabihin mo sa katabi mo, tinugunan ka na ni Lord. Yan. Kung ano man yung prayer mo sa oras na ito, tinugunan ka na ni Lord. Yes. Ulitin ko ulit ha, kung ano man ang prayer mo ngayon, tinugunan ka na ni Lord. Why? Sapagkat hinihingi mo yan galing sa puso mo. Isaiah 65:24. Isaiah 65:24. Bago ka pa nanalangin, alam ko na ang needs mo. Tinutugunan na kita. Thank you, Lord. Kaya, number 1, pasalamatan ng Diyos, no, sa kanyang kaligtasan. Salamat po sa buhay na walang hanggan. Salamat po, papasok ako ng langit. Ang pangalan ko nakasulat sa alat ng buhay sa langit. Salamat po, may kagalingan ka, mahimala ka, may pagpapala ka, may kasaganaan ka. Naunawaan po natin, may sagot ka sa prayer. Number 1. Number 2, hindi ba maraming tao relihiyoso pero walang Kristo sa puso? Hindi ba maraming tao kagaganda kasi sexy? May abs, kapupogi, kayayaman,
Pero hindi nyo ba alam na pupunta sila ng impyerno? Dahil wala pa silang Kristo sa puso nila. Di ba? Ang daming mayayaman, matatalino, magagaling, may pinag-aralan, sikat, magaling mag-English, linguistic, no? They know many languages, they can speak different languages and dialects. And yet, they will go to hell. Why? Because they have no Christ in their hearts. Diba? Bakit maraming taong grasa? Sinuko na nila eh. Ang problema nila, nawala isip nila. Bakit maraming nagpapakamatay? Diba, kilala ba niyo yung Koreanong nagpakamatay? Sino nga yun? O, pan ka ba nun? 24 years old, diba? Ano pangalan nun? 24 years old, artista sa Korea, nagpakamatay. Hindi niya nakayanan yung bullying sa kanya, yung bashers and haters. Hindi po si Sunshine ng Nature Garden, ha? Taiwanese po yun. Taiwanese yun. Nadali po ng pneumonia yun sa Japan. So ipagparayin natin yung outbreak ng pneumonia sa Japan. Matigil na yan. At ipagpray po natin, lipad po kami ng Japan last week of March. Ang lipad namin ng Japan. Sama po natin ang prayer. Naunawaan po natin. Pagpunta ko ng Korea, isasama ko tong mga to kasi mga Gangnam style yan. Mga opa yan. Opa. Mga gano'n. So, 24 years old, nagpakamatay. Oh. Kasi, ang tao, pag dumarating sa problema, pagsubok laban ng buhay, gumigib up na. Nagpapakamatay, suicide in a hopeless condition. At Lord, nilimot mo kami. Hindi ho tayo nililimot ng Lord. At yung marami, nakikinig ba kayo? Pag may problema, hitit na sigarilyo. Kasi para sa kanila, yung sigarilyo, anti-stress. Sige, sunugin mo, baga mo. Sinusunog mo na yung pera mo, sinusunog mo pa yung baga mo. Eh kung inipon mo na lang yung binibili mo ng sigarilyo, hindi ka pa nangungutang. Kaya ka nangungutang kasi imbis na yung pera mo, ipunin mo, binibili mo ng sigarilyo eh. Di ba? So, pag may problema, inom ng alak. Sige na pre, tagay, may problema ako, mabigas yung problema ko. Pagising ng umaga, may hangover, andun pa rin yung problema. So, wala pang pera. Eh, di ipunin mo na lang yung pera mo, hindi ka pa mangungutang. Wala kang pera, mangutang tayo. Asan yung pera mo? Wala na, naki-red horse. Patay. So, itao pa ho ba rito? So, ayun yun. So, hindi solusyon ang drugs, ang shabu, ang marijuana. Hindi solusyon ang magpakamatay, ang sigarilyo at ang alak para masolve ang problema. Isa lang ang lulutas ng ating problema, ang Panginoong Yesus. Sabihin lang natin, help me Lord, help me God. And God will answer. Amen. Amen. Thank you Lord. So dahil mabuti ang Diyos sa ating mga buhay, pwede ba i-text, i-message natin, puntahan natin yung mga hindi nakakadalo? Lahat tayo. Lahat tayo. Lahat tayo. I-text sila, i-message sila, tawagan sila, puntahan sila. Magbigay tayo ng oras, wag puro apo. Salamat sa maraming apo, pero wag naman puro apo. Salamat sa maraming trabaho, negosyo, business, pero wag naman puro yan. Magbigay din tayo ng oras, amen? Para i-text, para tawagan sila, i-message sila, sis, kumusta ka na? Kung hindi ka makakapunta, tawagan mo, i-text mo. I-message mo. Oh, itao pa ho ba rito? Iramin mo kaya yung cellphone ng pamilya mo. Dapat ikaw ang may cellphone, hindi yung pamilya mo. Kasi yung pamilya mo, hindi nagpa-follow up eh. Hindi pa ako nagbibiro. Magbigay kayo ng oras. I-text nyo sila. Tawagan nyo sila. I-message nyo sila. Brad, sis, kumusta ka na? Oh. Puntahan nyo sila, hakbangan ninyo. May tao pa ho ba rito? At yung mga hindi pa ligtas,
Iligtas nyo, invite nyo sila. Kahapon nakakatuwa. Nagpatotoo yung isang konsihal. So, in-invite daw siya ni Nanay Tonang. No? Na pinagaling ng Diyos, himala. Si Nanay Tonang. Patay na yan eh. Pero nagkaroon ng second life. Alam mo, tumantawa yung konsihal. Sapagkat first time daw niyang naranasan sa punto ng buhay niya yung ganong presensya ng Diyos. Dito lang sa gawain ng Lord sa KOJF nararamdaman ang tunay na presensya ng Diyos. Amen po ba? Kaya patuloy kong hinahamon ang mga taga-kabiyahe. Nandyan ang kapulisan. Nandyan ang mga kabaranggayan. Nandyan ang mga bilanggo. Nandyan ang mga mayor at governor, etc. Lahat ng uri ng tao, lumabas kayo at magligtas ng kaluluwa. Mag-i-invite kayo, magturo kayo, mag-aral kayo. Amin po ba? Dahil maraming pupunta ng impyerno, walang nagmamalasakit sa kanila. Pag malasakitan natin sila, amin po ba? At habang pinagmamalasakitan natin sila, pagmamalasakitan din tayo ng Diyos. Amen? Palakpakan natin sa Lord. Hina naman ang palakpak natin kay Lord. So, purihin ang pangalan ng Panginoon, pangwakas. Dito na po ako magwawakas. What? Awit 116 verse 12 to 14. Awit 116 verse 12 to 14. What shall I return to the Lord for all His goodness to me? So have a heart full of gratitude. Amen po ba? I will lift up the cup of salvation and call on the name of the Lord. So thank God for His salvation and share His salvation to others. Diba? Paano natin nakilala si Jose Rizal bilang national hero natin? Diba, pinag-aralan natin, may nagsabi sa atin. Tama ba? So, paano nila makikilala si Jesus? Kung hindi natin sasabihin sa kanila kung sino si Jesus. Kaya nga sa t-shirt natin, dinideklara natin si Jesus. Kahit sa mga tracts natin at sa mga kalendar natin, dinideklara natin si Jesus. At sa ating mga awitan, dinideklara natin si Jesus. Sa ating pangangaral, dinideklara natin si Jesus. Nagre-repost, nagre-reshare tayo, dinideklara natin si Jesus. Dahil Jesus is the answer. Siya lang talaga. Wala nang iba pa. May tao pa ho ba rito? Wala nang iba pa. Lahat namamatay. Lahat tayo mamamatay. Maliban lang kung i-rapture tayo. Pero lahat tayo mamamatay. Alam ninyo, hanggang ngayon, hindi pa ako nakaka-uwi sa probinsya ng nanay ko. Naubos na yung mga tao roon na uuwian ko. Nawala na rin yung nanay ko. Hanggang ngayon, hindi pa rin ako nakaka-uwi. Kaya nakaraan, nakita ko yung pinsan ko. Tara, uwi tayo. May tao pa ho ba rito? Ano po ang pakay ko? Dalawin yung hometown ng nanay ko. Pangalawa, i-share yung pag-ibig ng Diyos sa kanila. Bakit ako nagnasang umuwi sa hometown ng nanay ko? Kasi nabalitaan ko, makinig kayo maigi, nakapost yung auntie ko, patay na. Yes. Tagal na kami hindi nagkita nun. Buhay pa nanay ko, gusto ko umuwi sa amin. Hindi ako makauwi. Hanggang nangaubos na, namatay na yung nanay ko, hindi pa rin nakauwi. Iniyaya ko yung pinsan ko, uwi kami. Uwi sana kami, bigla namang namatay yung biyanan niya. Hindi kami natuloy. Hindi naman ako makapunta mag-isa ron kasi hindi ko alam. Kailangan ko ng gabay. Nung nakita ko yung pinsan ko, ay ginausap ko siya. Tara, uwi tayo. Pakiplano mo ang ating pag-uwi. Amen po ba? Kami po ay taga Allen, Northern Samar. Yung nanay ko. Allen, Northern Samar. So, isa pa hong layunin ko, gusto kong pumunta sa Pampalay. San Jose del Monte, Bulacan. Matagal na rin ako hindi nakarating doon. Bata pa ako, binata pa ako. Hanggang ngayon hindi na ako nakabalik.
Alam niyo kung bakit ko gusto pumunta? Nabalitaan ko yung auntie ko, nagkasakit. Okay naman na matawagan mo at maipag-pray. Pero mas magandang, bago maging huli ang lahat, mabisita ko sila. Amin po ba? May tao pa ho ba rito? Amen. Ano pong ibig kong tukuyin? Huwag kayong matutulog. Sa ayaw natin sa gusto, lahat tayo mamamatay. Maliban na lang kung ira-rapture of the church tayo. Yung darating si Kristo at papalitan yung katawan nating mortal at gagawin itong immortal o katawang panglangit. Pero hindi pa tayo mamamatay. Bakit? Kasi mahahaba ang ating buhay. Amen po ba? Dahil kumakain tayo ng malunggay. The miracle vegetable. At si Kristo ang nagpapahaba ng ating buhay. Naunawaan po ba natin? So ano pong ibig kong tukuyin? Bago mawala ang mga tao sa mundong ibabaw nito, bago mawala ang ating mga mahal sa buhay, madali mo namang malaman kung sino ang malapit ng mawala malapit ng mamatay. Amen? Number 1, yung naghihingal o nagdidilim, yung may sakit na matindi. Delikado na yon. Pangalawa, yung alam mong matatanda na at ugod-ugod na. Ano eka mo? Di ba? Nahihilig-hilig na yun. Ano ka mo? Medyo delikado na yon. So, kailangan habulin mo na yun, patanggapin mo na kay Kristo yun. Pero, kung magkaminsan, kahit na bata pa, hindi naghihingalo, kung magkaminsan ang kamatayan ay dumarating na hindi natin inaasahan. Amin po ba? Hindi natin inaasahan. Mga bata pa sila, wala silang sakit, hindi naghihingalo, hindi nakaratay. Pero biglang-bigla dumarating ang kamatayan ng hindi sinasadya. Tama po ba? So, kailangan nila ng Kristo sa kanilang puso bago sila mawala. Amen. At pag nagkaroon sila ng Kristo sa kanilang puso, dito na ako magwawakas. Surely goodness and love will follow me all the days of my life. Isa lang po ang nasabihin ko sa inyo bago ako magwakas. Sabi mo yung katabi mo, sinasabi ang gwapong lingkod ng Diyos, kalabitin mo. Oh. Ito ang gusto kong iwan sa inyo. Dumarating ba ang problema? Opo. Ang mga pagsubok? Opo. Ang mga atake ng kaaway? Opo. Dumarating ba ang pangangailangan pinansyal? Opo. At ang napakaraming bayarin. Kita ko pa ho ba rito? Pero isa lang masasabi ko sa inyo, God is good. All the time, forever. Kaya ng Diyos yan. Tuloy-tuloy po ang birthday celebration. Tuloy-tuloy ang mga anniversaries. Tuloy-tuloy ang paglipad ng Japan, ng Korea, ng Maguindanao, ng Marawi. Marawi. Tuloy-tuloy po. Amen? Maniwala kayo sa Diyos. Ang Diyos niyo ay buhay. Huwag kayong manghina, huwag kayong manglamig. Actually, di ba lahat naman tayo kung magkaminsan ako sa aminin ko, ito yung mga panahong sobrang pagod ko talaga. Kung ako lang masusunod, Sir Lorna, gusto ko magpahinga. Yes. Physically, mind, everything, gusto ko talagang magpahinga. Wala ba akong day off? And this is true. Honestly speaking, I want to take rest. Kung ako lang masusunod. Napapagod ako physically. Napapagod ako sa mind. Tao pa ho ba rito? Pero alam ninyo, hindi ko magawa eh. Ewan ko siguro pag nakapunta ako ng Japan, makapagpahinga ako. Sana. Baka pagdating sa Japan, may prayer request pa rin.
Kaya tuloy-tuloy pa rin yung kasama ng buhay yun, kasama ng paglilingkod natin. Pero salamat sa Panginoon, may tao pa ho ba rito? Alam niyo ba kahit hindi tayo nakakapagpahinga? Pag natutulog na tayo sa gabi, hiniheli-heli tayo ng Lord. Tulog na, tulog na. Di ba? Di ba? Pag may mga problema, pagsubok laban tayo ng buhay, di ba? Hiniheli-heli tayo ng Lord. Ito, totoong-totoo ito. Nagkasot ako ng demonyo. Binalikan ako nung gabi. Pagdating nung gabi, tumayo ako, kinasahod ko siya, umalis. Makulit talaga siya, balik siya ng balik. Hindi niya ako pinapatulog. Alam mo, I heard the voice of God. Very, very dear. Narinig ko yung tinig ng Lord. Ito ang sabi sa akin ng Lord, anak, matulog ka na. Ako nang bahala yan. Amen? Amen? Marami ba kayong problema pag subok laban ng buhay? Sabihin mo sa katabi mo, si Lord ang bahala yan. Ay, lahat ay tumayo. Lahat ng magagandang pangarap tutuparin ng Diyos. Si Lord ang bahala niyan. Urarawan shirinibiyan dalalahan nararahan din. Sige po, kausapin niyo ang Diyos. Sabihin mo sa Diyos ang mga bisyo mo't kasalanan, patatawarin ka niya. Sabihin mo sa Diyos ang mga sakit at karamdaman, magagalingin ka ng Diyos. Lahat ng mga magagandang pangarap ay magkaroon ng katuparan. Pag wala ka ng pang tuition fee at hindi ka na nakakapag-aral, mag full time ka na kasi. Ako nga, may pang tuition fee. Nakatapos ng pag-aaral, nag full time ako eh. Sige, kausapin niyo po ang Diyos personal. God is here, narito ang Panginoon. Narito ang Diyos. With the sincere heart, maging lahat ng mga nakikinig at nanonood. Bahala si Lord. Diringin ka ng Panginoon. Magtiwala ka. Ika'y mabuti magpakailanman. Hanggat ako ay nabubuhay, aawitin ko ang kabutihan ng Diyos. Mahal kita, walang hanggan ang iyong biyaya. Buong buhay, hawak mo sa iyong kamay. Wala sa aking pagmula hanggang sa pag-ibig, aawitin ko ang kabutihan ng Diyos. Ika'y tapat sa habang buhay, ika'y mabuting magpakailanman. Hanggat ako ay nabubuhay, aawitin ko Second ang stanza. kabutihan ng Diyos. Ang tinig mo, siyang gabay sa kasakitan, at nariyan ka sa gitna ng kadiliman. Ika'y aking kaibigan, o Diyos aking Ama, at ako'y buhay sa kabutihan
Itaas po natin ang ating dalawang kamay patungo ng langit. Pwedeng umiyak. Ika'y tapat sa habang buhay. Ika'y mabuti magpagay kailanman hanggat ako ay manatiling at manatiling nakalaw at nakapigil. Please. Aawin mo ang kabutihan ng Diyos. Habang nakataas po ang ating dalawang kamay patungo ng langit, Lord, itantay mo ang kamay mo sa Kanya. Bigyan mo siya ng kompletong ganap na kagalingan. Walang atake ng kadiliman ng pwedeng malaig. At hindi na makaka-atake pa ang kadiliman kahit kailan. Cover them with your precious blood. Seal them with your Holy Spirit. Pati ang buong tahanan nila, Panginoon. Buong trabaho, buong negosyo, buong palaisdaan, buong taniman. Let your Holy Spirit dwells, O God, in Jesus' name. And let your holy angels guard them. Guard them by day and night. And I rebuke you, devil, sa buhay ng bawat isa. Kinakausap kita, sinasabi ko, layas! At di nababalik pa kahit kailan. In the name of Jesus Christ, the Son of the living God. And Lord, let your healing flow. Let your miracle flow. Let your blessing flow. Ang halamanan nila, ang hayupan nila, ang farm nila, ang mga tinitinda nila, trabaho at negosyo nila, paunlarin mo. Mga mahal sa buhay na nag-ahanap buhay, i-bless mo. Ano man ang pinagkukunan ng salapi o sino naman ang nagkakaloob sa kanila, pagpalain mo. Dalhin mo po ang magagandang kasuotan sa kanila. Magandang sasakyan. Dalhin nyo sila sa magandang tahanan. Masasarap na pagkain. Mga karanasan, hindi pa nila naranasan sa tanang buhay nila ay maranasan nila. Blessing at promosyon na hindi pa nila maranasan nila. At maramdaman nila na ang mga kaaway nila ay tumiklop ang tuhod at nakipagbati sa kanila. At ang mga mahal nila sa buhay nagkaisa at sama-samang dumadalo sa gawain ng Lord. At ano pa yung kahilingan ng kanilang mga puso, ibigay niyo po, Ama. Basta ang hiling ko, dalangin ko, Panginoong Diyos. Pagtagumpayin niyo sila sa bawat area ng kanilang buhay. At mailagay sa puso nila, may kapangyarihan sila na sa bawat atake ni Satan ay pwede nilang palayasin sapagkat sila ay mga anak ng Diyos na merong kapangyarihan, merong Kristo sa puso at nasa amin ang iyong pangalan na ang bawat tuhod ay luluhod sa pangalan mo. Lord, mapatunayan mo sa kanila bagamat ito'y confirm talaga na ang sino mang naglakad ng pagtitiwala sa iyo ay hindi niyo po binibigo. Makatayo sila ng makaayos, makalakad ng maayos. Ang mga bagay na hindi nila ginagawa, magawa nila. Maayos na paghinga, maayos na paningin, maayos na kaisipan, maayos na balat, maayos na kalooban. Sa madaling salita, loob at labas, maging maayos po ang lahat. Maging masaya at maginhawa at pinagpala. Pinangyari mo ito ngayon. Sapagkat sinasabi namin ni Jesus, ikaw ang aming Diyos. Ikaw ang aming tagapagligtas, ikaw ang aming Panginoon. Humihingi kami ng tawad at hindi na babalik pa rito. Tutulungan niyo kami na makapagbagong buhay ng tuloy-tuloy. At ang pangalan na ang sinusulat mo sa lahat ng buhay sa langit. Bubuksan namin ang aming tahanan sa salita mo. Bubuksan namin ang aming lugar sa salita mo. Hahayo kami. Hindi kami magpapapigil. Salamat po, Diyos ng marami
Sa pangalan ni Kristo Jesus at ang bawat ay magsabi na. Amen. Sabi na unang Timoteo, di ba? Sa unang Timoteo 5:17, yun daw mga pinuno ng iglesia na nangangasiwa at mahusay mga siwa ng kanyang iglesia ay karapat-dapat na tumanggap ng paggalang at kabayaran. Pero actually, pag tayo ay nagbibigay ng love for the man of God, hindi naman natin yun bayad eh. Sa totoo lang, hindi natin kayang bayaran ang anumang sakripisyo na ibinibigay sa atin, lalo na sa pangangaral ng salita ng Diyos. Amen? At yung ang sinasabi ng lingkod ng Diyos na walang day off, diba? Walang day off, walang pahinga sa paglilingkod sa Diyos. Kasi 24/7, open lagi ang communication sa Kanya. Ba, open lagi ang communication sa lingkod ng Diyos para tayo ay paglingkuran dahil sa Panginoon. So, yung mga bagay na yun ay walang bayad at hindi natin kayang bayaran. Alam nyo po, di ba? Pag pumupunta po kayo, pag may sakit po kayo, pumupunta po kayo sa doktor. Tama po ba? Pag may sakit kayo, pumunta kayo sa doktor at malubha sa tingin ninyo yung sakit ninyo, pupunta kayo sa magaling na doktor, tama po? At yung doktor na dalubhasa o espesyalista, may bayad po yun. Tama po ba? May bayad yun. Alam niyo po, nung nakaraan lang, nagpatingin ako, parang mga 2 years ago, o mga 1.5 year ago, nagpatingin ako sa mata. Yan. Sa doktor ni Daning sa mata kasi magaling yun eh. Nung before pandemic, alam niyo po, ang bayad lang sa kanyang consultation, ophthalmologist po yun. Ang bayad lang sa kanyang consultation ay 500 pesos. Yun ang bayad sa ophthalmologist na yon nung mga panahon na yon, bago pandemic. Pero after pandemic, nung 2023, at 2022, nagpatingin siya ng mata, si Daning, sa isang ospital na nandoon yung doktor na yon. 2023. At nung 2023 na yon, nung nagpatingin siya, ang bayad na po sa kanya ay 1,000 pesos. The same doctor yon. Diba? Lumaki agad ng doble. Nung nagpatingin ako, kaya nagulat din ako nung nagpatingin ako kasi nagpatingin siya, nagpatingin din ako. Kaya sabi ko, ang laki pala ng bayad sa ganitong profesyon. Hindi lang siya basta doktor, kundi siya espesyalista sa mata. Diba? Pero ang lingkod ng Diyos, hindi lang po mata ang ipinapanalangin, hindi lang yung ilong, na tumangos yung ilong, hindi lang maayos yung puso natin, diba? Gumaling tayo sa karamdaman natin, kundi umayos yung buong buhay natin at yung buong pamilya natin na siyang ginagamit ng Panginoon sa atin. At kasabay nun, yung pagturo sa atin kung paano tayo lumakad ng tapat at sumunod sa Diyos ng totohanan, di ba? Kaya hindi po biro yung anumang ibibigay natin para sa Kanya. Hindi po ito kabayaran. Kasi hindi kayang bayaran ang lahat ng pagpapagal at pagsasakripisyo ng mga lingkod ng Diyos na nagbibigay sa atin ng buhay. Una, higit sa lahat sa Panginoon. Pero, kung sinasabi ko man na hindi kayang bayaran, pero yung kaya nating ibigay at dapat nating ibigay ay maibigay natin sa Kanya ay isang malaking bagay. Amen? At ito ay magiging kasiyahan para sa Kanya na ipagpatuloy yung ginagawa at pinapagawa sa Kanya ng Panginoon. Tama po ba? Amen. Kaya dapat naibigay natin para sa Kanya yung karapat-dapat na ayon sa unang Timoteo 5:17, maayos mamahala ng kanyang iglesia. So, karapat-dapat siya na tumanggap sa lahat ng bagay na maganda at mabuting ibinibigay ng mga pinaglilingkuran niya. Kasabay ng paglilingkod niya sa ating Panginoon.
pati kayo pong mga nanonood at nakikinig ay magbigay po kayo ng kaloob para sa lingkod ng Diyos. Alam ko po na kayo po ay napagpala at kayo po ay tuloy-tuloy na pinagpapala ng Panginoon sa mga aral na inyong pinapakinggan. Kaya ibigay din po ninyo yung love you for the man of God as the Lord speaks unto you, na ibigay po ninyo yan at karapat-dapat po ang lingkod ng Diyos para sa lahat ng yan. At may pangako ang Diyos, ano po, sa mga nagbibigay sa mga tumutulong at sumusuporta sa mga lingkod ng Diyos, sa lingkod ng Diyos most especially. Na dun sa Mateo 10:40 to 42, sinasabi po dun, lahat ng blessing na para sa Kanya ay tatanggapin ng mga taong nagkakaloob at tumutulong sa Kanya. Kapag tinulungan siya at sinuportahan siya, nagbigay para sa Kanya, nagkaloob para sa Kanya, umalalay, amen? Yung para sa Kanya na blessing mula sa Panginoon, ganun din blessing ang tatanggapin mo. Yan. Gusto ko pong ipanalangin natin yung ating mga pinagkaloob. Sige po, extend po natin yung ating mga kamay. Dakilang Diyos, salamat po Panginoon sa aming mga kapatid na ang kanilang mga palad ay bukas ang kamay, bukas ang kanilang mga puso, na ipagkaloob ang kanilang mga ikaputhandog, ang kanilang mga sakripisyo, ang kanilang mga first fruits. Higit sa lahat ang kanilang love you for the man of God. Salamat po Panginoon sapagkat hindi po sila kuripot. Bagkus sila po ay mapagbigay at tuloy-tuloy na magiging mapagbigay dahil pinagpapala mo po ng lubusan. Kaya naman po Panginoon, itinataas po namin ang bawat isa, itinataas ko po ang bawat isa na nagkaloob, na bukal sa kanilang mga puso. Pagpalain mo po sila higit pa po sa kanilang inaasahan. Higit pa po sa kanilang mga ibinigay. Higit pa po sa kanilang mga inaasam at pinapanalangin. Makita po nila na ikaw ang Diyos na kumikilos sa kanilang mga buhay, sa kanilang mga mahal sa buhay, sa kanilang mga negosyo, sa kanilang mga trabaho, at sa lahat ng pinagkukunan nila ng kanilang mga pangangailangan. At dakilang Diyos, ang mga salaping ito'y magamit lamang po sa karangalan ng iyong dakilang pangalan at magamit po ito sa ikalalawak pa ng iyong ministeryo. Ingatan mo po Panginoon ang lahat ng salaping ito, ganon din ang mga nagkaloob. Ingatan mo po Panginoon ang kanilang mga kayamanan. Salamat po Diyos sa marami sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen.